At kung ang sino man ay magkasala, sa pagkarinig niya ng tinig ng pautos, sa paraang siya'y saksi, maging kanyang nakita o nalaman, kung hindi niya ihayag, ay siya nga ang magtataglay ng kasamaan niya. O kung ang sino man ay nakahipo ng alinmang bagay na karumal-dumal, maging bangkay ng ganid na karumal-dumal, o ng bangkay ng hayop na karumal-dumal, o ng bangkay ng umuusad na karumal-dumal, at nalihim sa kanya, at siya'y maging karumal-dumal, ay magiging makasalanan nga siya. O kung siya'y nakahipo ng karumal-dumal ng tao, maging anumang karumal-dumal niyaon, na ikinapaging karumal-dumal niya, at nalihim sa kanya, pagka nalaman niya, ay magiging makasalanan nga siya. O kung ang sino may sumumpa ng kaniyang mga labi nang walang dili-dili na gumawa ng masama o gumawa ng mabuti, maging anuman na sinasalita ng tao na walang dili-dili na kaakbay ang sumpa, at sa kanya'y nalihim, pagka nalaman niya yaon, ay magiging makasalanan nga siya sa isa sa mga bagay na ito. At mangyayari na pagka siya'y magiging makasalanan sa isa sa mga bagay na ito, ay kanyang isasaysay yaong kanyang ipinagkasala, at dadalhin niya sa Panginoon ang handog niya dahil sa pagkakasala, dahil sa kasalanang pinagkasalahan niya, ay isang babae na kinuha sa kawan, isang kordero o isang kambing na pinakahandog dahil sa kasalanan, at itutubos sa kanya ng saserdote tungkol sa kaniyang kasalanan. At kung ang kanyang kaya ay hindi sapat upang magdala ng isang kordero, ay magdadala nga siya sa Panginoon na pinakahandog niya sa pagkakasala dahil sa ipinagkasala niya ng 2 bato-bato o ng 2 inakay ng kalapati. Ang isa'y pinakahandog dahil sa kasalanan, at ang isa'y pinakahandog na susunugin. At sila'y dadalhin niya sa saserdote, na ang ihahandog nito na pinakahandog dahil sa kasalanan ay ang una, at pupugutin ang ulo sa leeg, ngunit hindi papaghihiwalaying bigla. At magwiwisik siya ng dugo ng handog dahil sa kasalanan sa ibabaw ng gilid ng dambana, at ang labis sa dugo ay pipigain sa paanan ng dambana, handog nga dahil sa kasalanan. At ihahandog niya ang ikalawa na pinakahandog na susunugin, ayon sa alituntunin, at itutubo sa kanya ng saserdote tungkol sa kanyang kasalanan na kanyang pinagkasalahan, at siya'y patatawarin. Datapwat ko ang kanyang kaya ay hindi sapat upang magdala ng 2 bato-bato o ng 2 inakay ng kalapati, ay magdadala nga siya ng 10 bahagi ng 1 epa ng mainam na harina, na pinakahandog dahil sa kasalanan niya. Hindi niya lalagyan ng langis, ni bubuhusan man niya ng kamangyan, sapagkat handog dahil sa kasalanan. At dadalhin niya sa saserdote, at ang saserdote ay kukuha ng kanyang dakot sa pinakaalaala niyaon, na susunugin sa dambana, na gaya ng mga handog sa Panginoon na pinaraan sa apoy, handog nga dahil sa kasalanan. At itutubo sa kanya ng saserdote tungkol sa kasalanan na kanyang pinagkasalahan sa alinman sa mga bagay na ito, at siya'y patatawarin, at ang labis ay mapapasa sa saserdote, gaya ng handog na harina. At sinalita ng Panginoon kay Moises na sinasabi, kung ang sino man ay makasuway at magkasala ng di sinasadya sa mga banal na bagay ng Panginoon, ay magdadala nga siya sa Panginoon ng handog dahil sa pagkakasala na 1 tupang lalaking walang kapintasan na kinuha sa kawan,
ayon sa iyong pagkahalaga sa siklong pilak, ayon sa siklo ng santuario na pinakahandog dahil sa pagkakasala. At isasauli niya yaong kanyang nadaya sa banal na bagay, at magdaragdag pa ng 5 bahagi, at ibibigay niya sa saserdote, at itutubo sa kanya ng saserdote, sa pamamagitan ng lalaking tupang handog dahil sa pagkakasala, at siya'y patatawarin. At kung ang sino man ay magkasala, at gumawa ng alinman sa mga bagay na iniutos ng Panginoon na huwag gawin, bagamat hindi niya nalalaman, makasalanan din siya, at magtataglay siya ng kaniyang kasamaan. At siya'y magdadala sa saserdote ng isang tupang lalaki na walang kapintasan, na kinuha sa kawan, ayon sa iyong pagkahalaga, na pinakahandog dahil sa pagkakasala, at itutubo sa kanya ng saserdote, tungkol sa bagay na pinagkamalian niya ng di sinasadya, at hindi niya nalalaman, at siya'y patatawarin. Yaon nga'y handog dahil sa pagkakasala, tunay ngang siya'y makasalanan sa harap ng Panginoon.